Kung nadidepress ka dahil sa pera, okay lang yan. Normal lang yan. Pero sana, huwag kang magpapakamatay dahil lang sa problema mo sa pera. Kung ikaw ay may problema sa pera at utang, huwag mong sasaktan ang iyong sarili dahil lang dyan sa iyong problema. Lalong-lalo na, please, huwag po kayong magpapakamatay dahil lang meron kayong utang at dahil hindi nyo mabayaran ang inyong mga utang. Alam ko po, marami sa inyo, sayid na dahil sa kakaisip sa problema sa pera. Alam ko po, marami sa inyo natetempt, natutokso, malapit ng magpakamatay dahil sa problema sa pera. Pero bago po kayo gumawa ng masama, alalahanin nyo din po ang mga bagay na ito. Ang pera, kapatid, pwede mong kitain. Pero ang buhay, pag nawala, hindi mo na maibabalik yan. Ang pera, pwede mong mahanap. Pero ang oras, hindi mo pwedeng hanapin yan. Ang pera, pwede mong hingin. Pero ang buhay, pag lumipas na, kahit na paano ka magmakaawa sa Diyos, hindi ibibigay ng Diyos muli sa'yo yan. Isa lang po ang buhay. Minsan lang po tayo mabuhay. Ang pera, huwag mong problemahin kasi pwede naman palitan yan. Pero ang buhay, ang oras, ang panahon, hindi mo na maibabalik yan. Amen? Mga kapatid, hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Tatlo ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. Pangalawa, ang oras mo. Time is gold. Time is money. Appreciate your time here on earth. But third and lastly, God, ang Diyos. Siyang pinakakayamanan ng buhay na ito. Umiiral ka, nabubuhay ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo. Nagising ka kanina, nandyan ka, nakatayo ka, nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kaya nga po nauunawaan yan ni Lazaro ang mahirap sa nabasa nating kwento. Sobrang hirap po ni Lazaro. Tingnan niyo po, wala siyang makain. Namumulot lang siya doon sa nahuhulog sa lamesa ng mayaman. Napakarami daw po niyang sugat. Dinidilaan pa ang mga sugat niya ng mga aso. Wala siyang matirhan. Wala siyang pamilya. Walang nag-aalaga sa kanya. At hindi rin po siya pinapansin ng mayaman. Dinadaan-daanan lang siya. Pero ang tanong, sumuko ba itong mahirap na si Lazaro? Di ba hindi? Nagreklamo ba siya? Di ba hindi? Nag-attempt ba siya ng suicide? Nagpakamatay ba siya? Kahit na hirap siya, kahit na kapos siya, kahit na napakasakit ng kanyang pinagdadaanan, umasa pa rin siya sa Diyos. Tingnan niyo po, noong namatay itong mahirap na si Lazaro, saan siya napunta? Sa langit, kasama niya si Abraham. At yan po ang mabuting balita, mga kapatid. Kung naghihirap ka, kung wala kang pera, kung kapos na kapos ka, huwag mo kalimutan, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. At ang mga naghihirap dito sa mundo, kung tapat sila sa Diyos, bibigyan sila ng happy ending ng Diyos. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Yan ang iyong ipagdasal. May happy ending ang aking kwento. Hindi magtatapos ang aking buhay sa luha, sa pagdurusa, sa bigat. Kung naghihirap ka dito sa mundo, umasa ka, manalig ka sa Diyos, may hinahandang magandang katapusan ang Diyos para sa iyo. Kaya tandaan mo, hindi ibig sabihin wala kang pera na hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin na baon ka sa utang, na masama ka ng tao. Hindi ibig sabihin na pag wala kang pera, na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang turo niya doon sa Beatitudes? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga mahihirap, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Pag walang tigil ang mga problema sa iyong buhay, mag-ingat ka na huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Remember that when you climb up in life, please beware of pride
And when you go down in your life, please beware of despair. Lahat ng ating natatanggap sa buhay natin ay pagsubok galing sa Diyos. Ikaw man ay makatanggap ng sobra-sobra, huwag kang tumigil na magpuri sa Diyos. Ikaw man ay kawalan, manatili kang manalig sa Diyos. Mga kapatid, kung naniniwala ka at umaasa sa Diyos, tandaan mo, may buhay ka. Kung naghihirap ka, kumapit ka pa rin sa Kanya. At kung pinagpapala ka, dagdagan mo pa ang iyong pasasalamat sa Kanya.